Noong Mayo 22, 1993, isang lalaki na nangalang Jose ay nagbubuhat ng ilang kahon papasok sa kanyang bagong tahanan. Kalilipat lang niya sa dalawang palapak na bahay na ito kasama ang kanyang nobya na nagngangalang Carmela. Pumasok si Jose sa bahay at ibinaba ang nga kahon sa may pasukan at pagkatapos ay bumalik siya sa sasakyan upang kumuha pang isa pang karga. At habang pababa siyang hagdan, nakasalubong niya ang kanyang nobya, si Carmela, at nagnitian sila sa isa't isa. Siya ay paakyat. Siya naman ay pababa. Ngunit ilang segundo matapos silang makasalubong, eksakto nang makabalik si Jose sa sasakyan, naramdaman niya ang isang napakalakas na pressure at bugso-eng hangin na tumama sa kanyang likuran na halos magpatilapon sa kanya. At nang lumingon si Jose, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Noong gabing Biyernes, Mayo 21, 1993, masayang pumalakpak ang isang 29 taong gulang na babae na nagngangalang Carmela Reyes sa basement ngang kapilya ngang isang parokya sa Baguio. Naktipon ang kanyang mamalalapit na kaibigan dito upang bigyan si Carmela at ang kanyang nobyo, ang 32 taong gulang na si Jose Santos, ng isang pinaksamang bridal shower at despedida party. At ngayon, ipinipresenta nila sa makasintahan ang kanilang regalo. Ito ay isang manitri na nakatanim sa isang maliit na dilaw na latang kape na may mga sobrang punong pera na nakasabit dito. Parehong napangiti sina Carmela at Jose at nagsimulang lumapit sa mga tao upang bigyan ang bawat isang mahigpit na yakap at magpasalamat. Malaking gabi ito para sa kanila. Ang lahat ng kanilang mga plano ay sa wakas ay nakakatotuna. Kinabukasan, isasakay nila ang lahat ng gamit ni Jose sa kanilang sasakyan at magmamaneho ng halos 250 kilometro patimok mula sa lugar kung saan siya nakatira sa Baguio patungo sa lungsod ng Antipolo, Rizal, kung saan naunang nakatira si Carmela. At sa Antipolo, sisimulan nila ang kanilang bagong buhay bilang isang mag-asawang malapit ng ikasal na pinalalaki ang dalawang anak ni Carmela mula sa mga nakaraang relasyon. Naging napakabilis nga pangyayari sa loob ng 8 buwan mula nang una silang makakilala sa isang blind date. Agad na nalaman ni Carmela na talagang espesyal si Jose. Ngunit hindi naging madali para sa kanila na marating ang puntong ito. Pareho silang halos walang pera. Si Jose ay nag-aral para maging isang pastor at naninirahan sa Baguio upang tapusin ang kanyang pag-aral sa seminaryo. At si Carmela ay isang single mom na nakatira sa Antipolo na kamakailan lang ay umalis sa kanyang trabaho sa opisina dahil sa pambabastos sa kanyang isa niyang katrabaho. Kumuha siya ng sideline bilang hairdresser at tagapaglinis ng bahay. Ngunit kailangan pa rin niyang umasa sa tulong ng gobyerno para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang long-distance relationship mismo ay nakakapagod din dahil sa palaging pagbiyahe. At hindi rin nakatulong na may alitan si Carmela sa maama ng kanyang dalawang anak. Ang ama ng kanyang 1 taong gulang na anak na lalaki, si Daniel Flores, ay laging huli sa pagbibigay ng sustento at kumikilos pa rin siya na parang may karapatan siyang pumaso sa bahay ni Carmela kahit kailan niya gusto. Kamakailan lang ay kinompronta siya ni Jose tungkol dito at sinabihan siyang tumigil na tila hindi ikinatuwa ni Daniel. Ang ama naman ng kanyang 7 taong gulang na anak na babay, si Tomas Gomez, ay hindi rin gaanong mas mabuti. Palaging nakikipag-away si Tomas kay Carmela tungkol sa kanilang kasunduan sa kustodiya. At ang nakakainis pa kay Carmela, magkaibigan pa ang dalawa niyang ex na sina Daniel at Tomas. Ngunit ngayon, habang iniabot kay Carmela ang isang pirasong tsake sa basement Campilya, tila lahat ng mga problemang iyon ay malapit ng gumaan. Lilipat na si Jose at malapit ng maayos ang buong buhay ni Carmela. Mayroon siyang koleksyon ng mga wedding magazine na naghihintay sa kanya sa bahay sa Antipolo para maplano nila ang kanilang kasal. At pinag-usapan na rin nila ni Jose na baka ampunin ni Jose ang kanyang anak na lalaki.
At alam niyang mabilis na makakahanap ng trabaho si Jose sa Antipolo bilang isang pastoral counselor at maaring makatipid silang ang pera dahil iisang bahay na lang ang kanilang babayaran. At ang money tree na natanggap nila ay isang magandang panimula. Alam ni Carmela na ang mamiyembro ng kanilang komunidad ay hindi mayayaman, ngunit labis niyang ikinatuwa na pinagsama-sama nila ang kanilang limitadong yaman upang bigyan sila ni Jose ng isang napakagandang pagpapaalam. Ang tanging bagay na makakapagbaganda pa sa sandaling ito ay kung nandun ang ina ni Carmela, si Corazon. Ngunit sa kasamaang palat, hindi makasundo sina Carmela at Corazon. Nais ni Carmela na maging mas malapit sa kanyang ina, ngunit may pagkaistrikta at masama ang ugali ni Corazon, at sa hindi malamang dahilan. Galit na galit ito kay Jose. Tinapos ni Carmela ang kanyang check at pagkatapos ay tiningnan ang oras at napagtanto niyang oras na para umalis. Kaya't tinapik niya si Jose sa balikat habang nakikipag-usap ito sa ilang makaibigan. Marami pa silang kailangang iimpake, kinaumagahan at mahaba pa ang kanilang biyahe, kaya't nagpaalam na sina Carmela at Jose at umalis ng kapilya na magkahawak kamay. Kinabukasan ay Sabado, Mayo 22, at ginugol nina Carmela at Jose ang unang bahagi ng araw sa pag-impake at ang ikalawang bahagi sa pagmamaneo. At sa wakas, bandang 10:30 ng gabi, ipinarada nila ang kanilang sasakyan sa driveway ng dalawang palapak na bahay ni Carmela sa Antipolo, ang tahanan na pagsasaluhan na nila ngayon. Umupo muna sandali si Carmela sa passenger seat habang bumaba si Jose sa sasakyan at binuksan ang trunk. Marami silang gamit na kailangang ipasok, ngunit pagod na si Carmela at sa totoo lang ay wala pa siyang ganang gawin ito. Kaya't pinanut niya si Jose na umakyat sa hagdanan sa harapan dalaang isang kahon at ang money tree. Binuksan niya ang pinto. Pumasok siya sa loop at isang minuto ang lumipas ay lumabas siyang walang dala. Sa puntong iyon, napabuntong hininga si Carmela at nagpasya na mas mabuting bumaba na rin siya para tumulong. Nasa kalagitnaan ng pagbabang hagdan si Jose nang kunin ni Carmela ang sarili niyang kahon mula sa trunk at naglakad papasok sa bahay sa may pasukan ng kanyang tahanan. Ibinaba niya ang kanyang kahon at babalik na sana sa labas para tulungan si Jose sa isa pang biyahe nang bigla siyang natigilan. Mayroong isang bagay na hindi niya kilala sa sahig ng pasukan na wala doon nang umalis siya papuntang Baguio. Nasa labas si Jose at nakatalikot sa bahay ng isang matinding alon ng pressure ang tumama sa kanya mula sa likuran. At halos kasabay nito, isang dumadagundong na tunok na parang isang uringang pagsabog ang pumuno sa kanyang matainga. Napasuray siya pasulong at mabilis na lumingon at tinawag si Carmela. Ngunit umugong na ang kanyang ngatainga at hindi niya masabi kung sumagot ba ito. May usok na lumalabas mula sa pintuan ng kanilang bahay. At dahil sa instinct, tumakbo siya papasok ng bahay sa may pasukan upang hanapin si Carmela. Pagdating niya doon, puro usok at gulo ang kanyang naabutan. May magabasak na salamin sa lahat ng dako. At napansin din niya ang maraming maliliit na pirasong tila metal na nakalat sa pasukan. Paulit-ulit na sinigaw ni Jose ang pangalan ni Carmela. At desperado siyang tumingin sa paligid sa gitna ng guho. Ngunit imposible itong makita. Para bang lahat ay wasak dito. At kaya't nagsimula na siyang mahirapang huminga dahil sa usok, nagsimula siyang maglakat-lakat sa pasukan, yumuyuko sa ilalim ng usok hanggat maari. At doon niya, nakita ang mga binti sa sahig. Ilang minuto ang lumipas. Si Detective Lito Sandoval ng Antipolo Police Department ay huminto sa labas ng dalawang palapak na bahay sakay ng kanyang patrol car kasama ang kanyang partner at isa pang patrol car sa likuran nila. Hindi karaniwang tumutugon si Sandoval sa mga 911 na tawag dahil isa siyang homicide detective. Ngunit nakataong malapit lang siya sa lugar nang humiling ang dispatch ng mga opisyal na tingnan ang isang ulat ng posibleng putok ng baril sa isang residential street. Gayunpaman, sa sandaling bumaba siya sa kanyang sasakyan at tiningnan ang dalawang palapak na bahay, alam ni Sandoval na hindi ito maring putok ng baril.
May makapal na itim na usok na bumubulwak mula sa pintuan ng bahay. At bagaman walang nakikitang apoy si Sandoval, naririnig niya ang fire alarm na tumutunog sa loob. At sa labas, magulo ang kalye. Maraming mga tao na sa tingin ni Sandoval ay mga kapitbahay na sumisigaw at nagtatakbuhan. At may mga debris sa lahat mga dako. Mga basag na salamin at pira-pirasong oy at mga tipak NG metal na alos. Sumabog palabas NG, bahay papunta sa kalye. Sa driveway ng bahay na ito, nakita ni Sandoval ang isang lalaki na nakahawak sa kanyang ulo at mukhang natataranta at isinisiga ang pangalang Carmela ng paulit-ulit habang nakatingin sa wasak na bahay. At doon napagtanto ni Sandoval na maaring may isa o higit pang mga tao sa loob ng bahay. At hindi na niya mahihintay ang backup para hanapin sila. Kaya't siya at ang kanyang partner ay sumigaw sa lahat na lumayo. At pagkatapos ay mabilis silang umakyat sa hagdan papasok sa usok. Nang makapasok si Sandoval sa pasukan, nakita niyang walang aktibong apoy. Maraming usok lamang na nakabitin sa hangin. At tumingin siya sa paligid at nakita niya ang isang 6 pulgadang butas sa dingding malapit sa pintuan at may isa pang butas sa sahig ng pasukan. Ngunit kahit na mabilis niyang nakita ang mabagay na iyon, mabilis na napunta ang kanyang atensyon sa katawan ng isang babae na nasa sahig. At agad na naging malinaw na wala na silang magagawa para sa kanya. Literal na kalahating ang kanyang ulo ay nawawala. Sa buong karera niya, hindi pa nakahawak si Sandoval ngang kasongang pagpatay kung saan ang sandata ay isang bomba. Ngunit habang nakatayo sa madilim at wasak na pasukan sa ibabaw ng suno, nakatawan ng babaeng ito, sigurado si Sandoval na iyon mismo ang tinitingnan niya ngayon. Sa puntong ito, ang mga opisyal mula sa kabilang patrol char ay umakyat na rin sa hagdan at pumasok sa bahay. Ngunit sinabihan sila ni Sandoval na bumalik sa labas dahil hindi paligtas ang eksena para iproseso. Kailangan nila ang fire department dito at ang bomb squad dahil maring mayroon pang mga pampasabog. Hindi nagtagal. Si Sandoval at ang iba pang mga opisyal ay nakatayo sa harapan ng damuhan habang sinusuyot ng mga miyembro ng fire department at NKPNP bomb squad ang eksena. Sa puntong gito, mas marami nang nalaman si Detektive Sandoval tungkol sa nangyari. Ang namatay na babae ay si Carmela Reyes, at ang lalaking nakita niyang sumisigaw sa driveway ay ang nobyo ni Carmela, si Jose Santos. Sinabi nga kapitbahay na dumating ang makasintahan bandang 10:30 gabi, at napansin silang ilan sa mga kapitbahay bago sumabog ang bomba nang magsimula silang magbabang gamit mula sa kanilang sasakyan. Sinabi ngang mga kapitbahay na ito na nakita nilang si Jose ang unang pumasok sa bahay. At nang gawin niya iyon, pumasok siya dala ang isang kahon na kinuha niya mula sa likuran ng sasakyan. At pagkatapos ay sinabi ngang kapitbahay na nakita nilang lumabas ulit si Jose na walang dala, ngunit pumunta siya sa likuran ng sasakyan at tila may inilagay sa trunk. At kasabay nito, kinuha ni Carmela ang isang kahon mula sa sasakyan at pumasok siya sa bahay ng mag-isa at doon nangyari ang pagsabo. Nabahala si Sandoval sa mga salaysay na ito, naisip niyang kahina-hinala na nakapasok si Jose sa bahay nang hindi nasaktan. At ilang segundo lang ang lumipas. Pumasok si Carmela at ang kanyang pagdating ay tila nag-trigger ngang pagsabog. At natural, naisip niya na baka ang kahon na dala ni Jose na ipinasok niya, baka iyon ang bomba at itinanim niya ito. At nang umalis siya, pumasok si Carmela at sumabog ito. At naisip din niya, ano kaya ang inilagay ni Jose pabalik sa kanyang sasakyan pagkatapos niyang lumabas? Ano ang inilagay niya sa trunk? Ngunit mas kahina-hinala pa kaysa sa anuman, dito ay ang natagpuan sa isang paunang pagsisiyasat sa bahay ni Carmela sa basement. At iyon ay mga wire, pulbura, at mitsa. Hindi kailangang maging eksperto sa bomba si Sandoval para malaman na maaring ito ay mga sangkap ng isang bomba at na kung sino man ang pumatay kay Carmela ay malamang na binuo ang bomba doon mismo sa kanyang basement na natural na ginagawang si Jose Santos ang numero 1 suspek.
Kaya't sinabihan ni Sandoval ang isang crime scene tech na iproseso ang sasakyan ni Jose at bigyan ng espesyal na pansin ang trunk. Pagkatapos ay lumapit ang detective kay Jose mismo at si Jose ay umiyak habang paulit-ulit na sinasabi ang pangalan ni Carmela. Tinanong ni Sandoval si Jose kung maari niyang sabihin sa kanya kung ano ang nangyari. At tiningnan siya ni Jose na may blanco at gulat na ekspresyon at sinabi niya sa detective na hindi niya alam kung ano ang nangyari. Pumasok siya dala ang isang kahon at nagsisimula palang siyang bumabangang hagdan nang maramdaman niya ang pagsabog sa kanyang likuran. Dito, nanliit ang mga mata ni Sandoval dahil ayon sa salaysay ng mga kapitbahay, sinabi nilang si Jose ay nasa trunk niya, naglalagay ng isang bagay pabalik sa sasakyan nung oras ng pagsabog. Ngunit ngayon ay sinasabi ni Jose na kalalabas niya lang mang bahay, nasa hagdanan pa lang siya nang mangyari ang pagsabog. Ngayon, ang pagkakaibang ito ay maaring resulta lamang ng pakalito o maaring nagsisinungaling si Jose para pagtakpan ang anumang maaring ginawa niya o hindi ginawa. Ngunit anuman ito, sinabi na lang ni Sandoval kay Jose na sa ngayon ay dadalhin siya sa istasyon para sa interogasyon. Ilang oras ang lumipas bago magmadaling araw linggo, Mayo 23, 1993. Lumabas si Detective Sandoval sa interrogation room sa Antipolo City Police Station, kung saan mahigit isang oras niyang piniga si Jose Santos ng mga tanong tungkol sa kanyang pinaslang na nobya. At naging medyo mahirap na interbiuhin si Jose. Marami siyang ideya tungkol sa ibang matao na maaring pumatay kay Carmela. Sinabi niya kay Sandoval na parehong mga ama ng mga anak ni Carmela, sina Daniel Flores at Tomas Gomez, ay laging nakikipag-away sa kanya. At sinabi niya na ang ina ni Carmela na hindi niya kasundo, si Corazon, na kilalang lahat bilang Cora, ay lahat ng uringang kasamaan. Ngunit tila walang impormasyong may bigay si Jose tungkol sa kung ano talaga ang kanyang nasaksihan bago ang pagsabog. Nanindigan siya sa kanyang kuwento na wala siyang nakitang kahina-hinala sa pasukan na nahirapan paniwalaan si Sandoval. Wala ring paliwanag si Jose kung bakit sa kanya sumabog ang bomba at hindi kay Carmela. At itinanggi rin niya na may alam siya tungkol sa mga materyales sa paggawa nga bomba na natagpuan sa basement ni Carmela. Sinabi rin ni Jose na wala siyang inilagay pabalik sa kanyang trunk nung oras ng pagsabog, ngunit hindi niya may paliwanag kung bakit sinabi ng kapitbahay na ginawa niya ito. Sa huli, inisip ni Sandoval na si Jose ay alinman sa pinakawalang pakialam na tao sa mundo o siya ay nagsisinungaling. At higit sa lahat, tumanggi si Jose na sumailalim sa isang lie detector test. Gayunpaman, kinailangan pa rin siyang pauwiin ni Sandoval. Wala pa ring sapat na ebidensya ang detective para arestuhin si Jose sa ngayon. Sa puntong ito, hinahanap pa rin ng bomb squad ang bahay para sa anumang karagdagang bomba, kaya't hindi pa nakapasok ang mga crime scene tech para simulan ang paghahanap ng forensic evidence. Sa katunayan, hindi pa nila naalis ang katawan ni Carmela. Alam ni Sandoval na magiging abala ang araw na darating. Ang ibang miyembro ng kanyang koponan ay ginugol ang buong gabi sa pagtatanong sa kapitbahayan at pag-abiso at pagtatanong sa mga miyembro ng pamilya ni Carmela. At ngayon ay sigurado si Sandoval na makakaroon ng maraming interogasyon na kanyang gagawin. Gising na siya ng 24 oras sa puntong ito, ngunit alam niyang hindi pa siya makakatulog. Kaya't lumakat siya patungo sa coffee pot and opisina at nagsalin ng isang tasa ng kape at tumayo doon habang iniinom ito at iniisip kung paano niya mahuhuli si Jose Santos sa pagpatay. Samantala, ang pambobomba mismo ay naging malaking balita sa buong Rizal at Metro Manila. Bandang 9:00 umagang linggo, kaya't wala pang 12 oras matapos ang pagsabog, maraming nga reporter ang naglipana sa harap ng police station, at ang ilan ay pumapasok pa sa lobby para subukang makipag-usap sa mga tao at makakuha ng anumang impormasyon. At alam ni Detective Sandoval na lalaki pa ang kwentong ito dahil tinawag na ng PNP Bomb Squad ang tulong ng National Headquarters para tulungan silang iproseso ang eksena.
At ang lahat ng iyon ay nanggangahulugang magkakaroon ng napakalaking pressure kay Sandoval na siyang namumuno sa investigasyon. At ang pressure na ito ay lalong naging stress ngayong umaga dahil ang kaso na akala niya ay mayroon siya laban sa nobyo ni Carmela, si Jose Santos, ay nagsisimulang makawatak-watak. Sa lahat ng kanilang ma-interview sa mga kaibigan ni Carmela, sinabi ngang lahat na may magandang relasyon sina Carmela at Jose at nasasabik na silang simulan ang kanilang buhay na makasama. Sinaliksik ng crime scene unit ang sasakyan ni Jose, kung saan sinabi ngam nga kapitbahay na nakita nila siyang naglagay ngang isang bagay sa trunk pagkatapos ng pagsabog o may minanipula doon. Ngunit walang natagpuang kahina-hinala ang mga crime scene tech. Kinumpirma ngang partner ni Sandoval ang kwento ni Jose na ginugol niya ang buong linggo bago ang pagsabog sa Baguio kung saan siya nakatira at lilipat na sana siya sa Antipolo para makasama si Carmela. At nalaman nila na totoo ang kwentong iyon, talagang nasa Baguio siya. At ito ang nagpabawas sa probabilidad ng teorya ni Sandoval na binuo ni Jose ang bomba sa basement ni Carmela dahil si Carmela ay nasa bahay buong linggo at wala si Jose doon. Dagdag pa, ang yaya ni Carmela ay nagbigay sa pulisya ngang 2 karagdagang piraso ngang impormasyon na lalong nagpalawak sa grupo ngang gasuspek. Una, sinabi niya na ang spare key sa bahay ni Carmela ay kamakailan lang nawala. At ang pangalawang bagay ay dahil nawala ang spare key. Na-lock out si Carmela sa isang pagkakataon at kinailangan niyang butasin ang screen sa likod na pinto para makapasok. At kaya nanganghulugan ito na halos sinuman ay maaring nakapasok sa bahay ni Carmela para buuin ang bomba kung dumaan lang sila sa likod na pinto o kung mayroon sila ngang susi, kung ninakaw nila ang susi, kaya't ang listahan ng mga suspek ni Sandoval ay epektibong lumawak mula kay Jose patungo sa buong Antipolo. Bago magtanghalian, pumasok si Sandoval sa interrogation room ng istasyon kung saan nakaupo ang dating asawa ni Carmela, si Tomas Gomez, na naghihintay sa kanya. Dahil ang nobyo ni Carmela, si Jose, ay tila hindi nagaanong suspek. Itinuon nga detective ang kanilang pansin sa mga ex ni Carmela. Parehong si Tomas, na amangang anak na babae ni Carmela, at si Daniel Flores, na amangang anak na lalaki ni Carmela, ay hindi lamang may malinaw na motibo, kundi alam din nila ang schedule ni Carmela dahil bawat isa sa kanila ay nag-aalaga ng isa sa kanyang anak nung weekend bago siya pinatay. Nakausap na nagi-partner ni Sandoval si Daniel. Ilang oras matapos ang pagsabog. Nakausap niya ito abang si Sandoval mismo ay abala sa pagtatanong kay Jose. At sa pag-usap na iyon, tila nagulat si Daniel sa pagkamatay ni Carmela at tila sinubukan niyang sagutin ang matanong ng detective. Bagaman ang kanyang anak ay patuloy na umiyak at nakaistorbo sa kanila. Inamin ni Daniel na may tensyon sila ni Carmela. Ngunit may alibi rin siya. Kasama niya ang kanyang pamilya sa umaga at nagarden sa harap ngang kanyang makapitbahay sa hapon at gabi. Nagbigay siya sa partner ni Sandoval ngang mapangalan at numero ngang telepono nga posibleng saksi at ang isang paunang tawag sa mga saksing iyon ay nagpahiwatik na nagsasabi ngang totoo si Daniel. Ngunit isinasagawaan ga detective ang lahat en kanilang nga interview na may counting impormasyon tungkol sa krimen mismo dahil hindi pa nila alam kung paano gumagana ang bomba na pumatay kay Carmela. Hindi sila sigurado kung kailangan bang malapit lang ang salarin para pasabugin ito o kung marahil ito ay remote operated para mas malayo ang salarin o baka ang bomba ay nakatakda lang sa isang uring timer. Sinusubukan ngam ga siyentipiko na muling buuin ang bomba mula sa lahat ngang shrapnel. Ngunit hanggat hindi nila ginagawa iyon, hindi malalaman ni Sandoval at ang kanyang partner kung kailan eksaktong nasa bahay ni Carmela ang salarin. At wala sa mga kapitbahay ang nagulat na may nakitang kakaiba sa oras na pagsabog na makakulong sa kanila na paliitin ito. Kaya ngayon, habang umupo si Detective Sandoval sa tapat ng interrogation table mula sa dating asawa ni Carmela, si Tomas Gomez, nagsimula siya sa ilang pangkalahatang tanong tungkol sa kanyang relasyon kay Carmela. At si Tomas ay tila medyo kinakabahan dahil patuloy niyang pinipilipit ang kanyang makamay habang nagsasalita. Sinabi niya na nag-away sila ni
Carmela tungkol sa magastos sa sustento. At sinabi niyang labis siyang nadismaya sa kanya dahil hindi niya naramdaman na naging patas siya sa kanilang diborsyo, ngunit iginit niya na hindi nangangahulugan iyon na gusto niya siyang saktan. Sinabi niya na ang kanilang mga problema ay karaniwan para sa karamihan ng mga mag-asawang hiwalay. Hindi gaanong pinaniwalaan ni Sandoval ang pahayag na iyon dahil sa kanyang karanasan. Ang diborsyo o hiwalayan kasama ang pera ay isang napakagandang motibo para saktan ang isang tao. Kaya tinanong niya si Thomas kung nasaan siya buong araw noong gabi ngang pagsabok. At sa tanong na ito, tila gumaan ang pakiramdam ni Thomas. At nagbigay siya ng isang napakadetalyadong paliwanag ng lahat ng kanyang maginawa. Sinabi niya na kasama niya ang kanyang anak na babae at ang kanyang bagong kasintahan at pareho silang tiyak na magpapatunay para sa kanya. Kasama ang ilang magataong nakakita sa kanila sa araw na iyon. Nang pauwiin ni Sandoval si Thomas, hindi pa rin siya sigurado kung sino sa mga ex, si Thomas o si Daniel, ang sa tingin niya ay mas magandang kandidato para sa kanyang salarin. Parehong malinaw na may alitan kay Carmela, ngunit parehong may maalibi. Ang nobyo ni Carmela, si Jose, ay maaring may pagkakataon na magtanim ngang bomba kung ito ay itinanim bago ang pagsabok, ngunit wala siyang malinaw na motibo. Para naman kina Thomas at Daniel, tila marami silang motibo, ngunit walang tunay na pagkakataon. Kaya't nagpasya si Sandoval na ang susunod niyang hakbang ay kausapin muli ang pamilya ni Carmela. Baka matulungan nila siyang ayusin ang kanyang magulong listahan ng masuspek. Noong linggo ngang gabi, halos 24 na oras matapos ang pagsabok, kumatok si Detective Sandoval sa pinto ngang bahay kung saan nakatira ang kapatid ni Carmela na si Joan. Sa puntong ito, may ibang opisyal na ang pumunta doon para sabihin sa kanya at sa kanilang ina, si Corazon, ang tungkol sa pagkamatay ni Carmela, ngunit nais ni Sandoval na marinig mula sa kanila mismo. Sinabihan si Sandoval na hindi magkasundo si Carmela at ang kanyang ina. Ngunit kahit na may ideya na siya na maaring maging kakaiba ang interaksyong ito, nabigla pa rin si Sandoval sa paraan ng pakilos ni Corazon. Ito ay sobrang giwa. Habang pinapasok ni Sandoval si Joan sa loop at inalok siyang, umupo sa sopa, umiyak si Joan. Ang kanyang reaksyon sa pagkamatay ng kanyang kapatid ay tila tunay. Ngunit si Corazon ay hindi umiyak o nagpapakita ng anumang senyales ng kalungkutan. Sa halip, galit na galit siya, hindi tungkol sa pagpatay o sa pagkawalan ng kanyang anak o sa katotohanang hindi pa nakakaresto ang pulisya. Galit na galit siya tungkol sa life insurance policy ang kanyang anak, na tila hindi siya idinagdag ni Carmela bilang benepisyaryo na nangahulugang hindi makakatanggap ng pera si Corazon sa kabila ng pagkamatay ng kanyang anak. Nang makita ito ni Sandoval, naisip niya kung paano iginiit ni Jose sa kanyang interogasyon na masamang tao si Corazon. Noon, hindi niya ito gaanong sineryoso dahil inakala niyang sinusubukan ni Jose na ilihis ang hinala mula sa kanyang sarili at maraming tao ang hindi gusto ang kanilang mabiyanan, ngunit ngayon ay muli niya itong pinag-isipan. Pakiramdam niya ay nasasaksihan niya ang isang taong maaring kasing sa mga inilarawan sa kanya. At nang tanungin ni Sandoval si Corazon tungkol sa kanyang relasyon sa kanyang yumaong anak na babae, nagalit si Corazon, ngunit hindi tungkol sa kanyang relasyon kay Carmela, kundi tungkol kay Jose at kung paano sinira ni Jose ang buhay ni Carmela. Sinabi niya na si Jose ay isang terribleng partner para kay Carmela at sinira niya ang pinakamagandang relasyon na mayroong si Carmela na ayon kay Corazon ay kay Daniel Flores, ang ama na anak ni Carmela. Sinabi rin niya na sinira ni Jose ang relasyon nilang mag-ina. Sinabi niya na dati ay araw-araw silang nag-usap, ngunit nang dumating si Jose sa buhay niya, pinagbawalan na siyang tumawag sa bahay. Para kay Sandoval, si Corazon ay tila ganap na magulo, lumilipat mula sa isang paksa patungo sa isa pa at galit sa lahat ng bagay. Ngunit nagsimula siyang magtaka kung ang nasasaksihan niya ay hindi lamang purong pagkamakasarili at pagiging masamang tao, kundi maaring isang uri ngang napakakomplikadong kalungkutan o baka kahit pagkakasala
o pinagsamang kalungkutan at pagkakasala. Ngunit isang bagay ang tiyak na totoo, na si Corazon ay tila nagalit kay Jose tulad ng pagkamuhi ni Jose sa kanya. At hindi sigurado si Sandoval kung sino sa kanila ang tama. Ngunit sa puntong ito ngang pag-usap, sumingit ang kapatid ni Carmela na si John at nagalok siyang sarili niyang ideya ngang posibleng suspek. Sinabi niya na kamakailan lang ay umalis si Carmela sa isang trabaho kung saan isang kasamahan, isang lalaking nagngangalang Paolo Hernandez ang nambastos sa kanya. Pagkatapos nito, nakakuha si Carmela ng settlement. At tila nagbanta si Paolo pagkatapos, kasama ang isang pangako na babalikan siya. At kaya't sinabi ni Joan na si Paolo ang dapat na imbestigahan ngang pulisya para sa pagpatay na ito. Nang sa wakas ay umalis si Sandoval sa bahay, umiikot ang kanyang ulo. Pumunta siya kina Corazon at Joan na umaasang magkaroon ng kalinawan sa kanyang tatlong suspek. Ngunit umalis siyang mas lalong nalilito at mayroon na ngayong 5 suspek. Ang nobyo ni Carmela na si Jose. Ang kanyang ma-ex na sina Daniel Flores at Tomas Gomez. Ang kanyang katrabaho na si Paolo Hernandez. At sa totoo lang, si Corazon mismo, sa puntong ito. Gabi na linggo, at gising na si Sandoval mula pa noong Sabadoeng umaga. Kaya't nagpasya siyang ang pinakamagandang gawin ngayon ay umuwi na lang at matulog. Sa ganong paraan, makakabalik siya na may malinaw na isip sa Lunes ng umaga at baka maintindihan niya ito. Pagkatapos, noong hapon ngang Lunes, Mayo 24, halos 2 araw matapos ang pambobomba na pumatay kay Carmela Reyes, pumasok si Detective Lito Sandoval sa pintuan ng bahay ni Carmela na may maingat na optimismo. Noong gabing sumabog ang bomba, kinailangan ng pulisya na lumikas para masiguro ngang PNP Bomb Squad at NATF na walang karagdagang pampasabog. Ngunit sa wakas, noong nakaraang gabi, opisyal nang naklear ang eksena na nangahulugang maari nang pumasok si Sandoval sa bahay at tingnan ito para sa kanyang sarili. Sa loob ngang bahay, nakita niyang ganap pa ring magulo ang pasukan bagaman naalis na at na-autopsy na ang katawan ni Carmela. Mayroon na ring mga maliliit na bandila at marker sa lahat ng dako na nagtuturo kung paano siya nakaposisyon sa sahig at kung saan nakolekta ang iba't ibang mga fragment ng bomba at iba pang ebidensya. At ngayon, dahil nakumpleto ng nga eksperto ang isang paunang pagsusuri sa bomba, maisip na ni Sandoval kung paano nangyari ang pambobomba. May isang 6 pulgadang butas sa sahig ng pasukan at alam na ngayon ni Sandoval na doon inilagay ang bomba mismo sa sahig marahil ay nakatago sa isang uringang maliit na kahon o pakete. Mula sa autopsy, na nagpakitang malinaw na pinsala sa kanang kamay ni Carmela, alam ni Sandoval na ang malamang na nangyari ay nakita niya ang pakete at kinuha ito gamit ang kanyang kanang kamay na suyang now. Tsriga na pause po. At ito ang pinakamahalagang bagay na natukoy nga eksperto. Ang bomba ay motion-activated. Malaking bagay ito dahil nangangahulugan itong hindi kailangang nasa bahay ni Carmela o malapit dito ang salarin para manumanong pasabugin ito na nangangahulugang maaari nilang iwanan ang bagay na ito doon anumang oras sa loob ng weekend. Ipinaliwanag din nito kung bakit mayroong mawire at materyales sa paggawa ngang bomba na natakpuan sa basement. Dahil kung ang bomba ay ginawa sa ibang lugar at dinala sa bahay ni Carmela, sabihin na natin sa isang kotse, maaring sumabog ang bomba habang nasa daan. Kaya, ang malamang na nangyari ay ang pumatay kay Carmela ay nakdala ng isang bahagyang tapos na bomba sa bahay ni Carmela na hindi sasabog habang dala-dala niya ito, at pagkatapos, ay inilagay niya ang mahuling detalye dito mismo sa lugar kapag nasa posisyon na ito sa pasukan. Nangangahulugan din ito na ang salarin ay medyo sopistikado dahil ang paggawa ngang isang bombang tulad nito ay nangangailangan ng teknikal na kasanayan. Kailangan nito ngang talino at tunay na atensyon sa detalye dahil kung wala kang gabagay na iyon, maari mong mapasabog ang bomba at mapatay ang iyong sarili. At kaya sa isip ni Sandoval, malamang na tinanggal nito ang ina ni Carmela, si Corazon, sa listahan.
Hindi niya ito nakita na sapat na organisado o sapat na malinaw ang isip para gumawang ganitong uri ng bomba. Tila napakagulong ang kanyang isip. Ang ma-ex ni Carmela, sina Daniel Flores at Tomas Gomez, ay parehong nagtatrabaho sa makina, kaya tiyak nakasama pa rin sila. At ang kanyang nobyo, si Jose, ay may mataas na pinag-aralan kaya't kasama pa rin siya. Hindi sigurado si Sandoval tungkol kay Paulo Hernandez, ang katrabaho na inakusan ni Carmela N.G. Pambabastos. Nakausap niya si Paulo sa telepono noong umagang iyon at sinabi sa kanya ni Paulo na nagtatrabaho siya sa Cebu noong sumabog ang bomba, daan-daang milya ang layo. Ngunit alam ni Sandoval na ang pagiging malayo sa bomba noong sumabog ito ay hindi isang perpektong alibi dahil ito ay motion-activated. Maari mo itong ilagay at pagkatapos ay maglakbay at maging malayo. Ngunit sa parehong oras, napakalayong Cebu. At tila walang anumang technical na background si Paulo na natakpuan ni Sandoval. Kaya't kasama pa rin si Paulo, ngunit mas mababa ang posibilidad. Habang nakatayo si Sandoval doon sa madilim at wasak na pasukan na nakatingin sa magabahagyang nasunok na pahina na wedding magazine na nakalat sa silid, naisip niya ang katotohanan na kung sino man ang gumawa nito ay dapat na napaka-komportable sa bahay ni Carmela. Nakapasok sila sa bahay sa isang punto at malinaw na gumugol ngang oras sa basement na nakakalikot sa bomba. Pagkatapos ay umakyat sila at inilagay ang bomba sa pasukan. Ibig sabihin, iyon ay isang taong medyo tiwala na hindi sila mahuhuli sa paggawa ng lahat ng ito sa loob ng bahay. Iyon ay seryosong katapangan. At kaya't nagsisimula nang maging tiwala si Sandoval na kung sino man ang gumawa nito ay alinman sa pamilya ni Carmela o kasing lapit niya sa pamilya. Umalis si Sandoval sa bahay ni Carmela na iniisip kung paano niya hahanapin ang lugar ng trabaho ni na Daniel at Tomas para tingnan kung may mga bahagi ng makinarya na kanilang ginagamit na kaparehong sa bomba. Ngunit habang bumababa siya sa huling baitang patungo sa sidewalk, narinig niya ang isang boses na tumatawag sa likuran niya at lumingon siya upang makita ang isang pulis ng antipolo na tumatakbo palapit sa kanya. Ang pambobomba ay lumihangang tunay na takot, hindi lamang sa antipolo, kundi sa buong Kamaynilaan. Ang mataw ay natatakot na ngayon na may bombang lilitaw sa kanilang beranda. Makakakita sila ngang isang pakete na hindi nila kilala. At tatawag sila sa pulisya dahil sa takot na maaring pampasabog iyon. Para bang isang paranoia ang kumalat sa rehiyon. At bilang tugon dito, partikular sa antipolo, mas malakas ang presensya ng pulisya sa mga kalye. At hiniling din ni Sandoval sa mga opisyal na muling kausapin ang mga kapitbahay ni Carmela ngayong mas marami na silang alam tungkol sa bomba mismo. Partikular na ang bomba ay motion-activated. Na nanggangahulugang hindi kailangang nandunang salarin bago ito sumabog. Nasa bahay sila, ginagawa ang bomba ilang araw bago. Itinanimin nila ang bomba bago ang pambobomba. Kaya't may mas malaking bintana ng oras na iniisip nila kung sino ang nasa bahay ni Carmela, sino ang kahinahinala malapit sa bahay ni Carmela sa mga araw bago ang pambobomba. Iyon ang matanong na mayroon sila para sa mga kapitbahay. At kaya't ang opisyal na ito na tumatakbo palapit kay Sandoval, iyon ang kanilang ginagawa, muling kinakausap ang kapitbahayan. At nang makarating siya kay Sandoval, sinabi niyang may nakita siya. Sabik na sinundan ni Sandoval ang opisyal sa bahay ng isa sa mga kapitbahay ni Carmela. At dun ay nakita niya ang isang maliit na batang babae, marahil 10 o 11 taong gulang, na kinakabahang nakatayo sa tabi ng kanyang ama. At batay sa sasabihin ng maliit na batang babae na ito, kasama ang ebidensyang nakolekta ng Antipolo Police Department at ng PNP, ito ay isang rekonstruksyon ng kung ano ang pinaniniwalaan ng mga autoridad na nangyari kay Carmela Reyes noong Mayo 22, 1993, bandang 10. Tribulong ram umagang iyon, huminto ang salarinsakay ng kanilang sasakyan sa labas ng bahay ni Carmela.
Kinuha nila ang isang bakna na kaupo sa kanilang passenger seat na naglalaman ng isang bahagyang kumpletong pipe bomb at ilang makasangkapan. Dala ito, bumaba sila sa sasakyan at naglakad papunta sa pintuan at kinuha ang isang susi mula sa kanilang bulsa. Ito ang parehong susi na ninakaw nila mula sa ilalim ng dormat ilang buwan na ang nakalipas. Ginamit nila ang susi para buksan ang pintuan at pumasok sila. Pagkatapos ay bumaba ang salarin sa basement kung saan kinuha niya ang lahat ng iba't ibang ma-item mula sa bag at inilagay ang mga ito sa counter at nagsimula siyang magtrabaho. Ang salarin ay hindi nakaalala na mahuli. Kilalang-kilala niya ang kapitbahayan na ito at kilala siyang lahat sa kapitbahayan na ito at hindi nila ito makikitang kahina-hinala na makita siya doon. Dagdag pa. Alam niyang makakaroon siyang alibi para sa panahon kung kailan talaga sasabok ang bomba. Kapag halos tapos na ang bomba, kinuhang salarin ang karamihan sa kanyang magagamit. Nag-iwan siyang ilang mga random na gamit sa basement, ngunit naisip niyang hindi na ito mahalaga dahil ayusin ng pagsabok ang lahat. Dahil sa labis na kumpiyansa sa kanyang gawa, umakyat ang salarin at inilagay ang halos kumpletong bomba sa sahig ng pasukan. At pagkatapos, habang ginagawa niya ang mahuling hakbang, naramdaman niya ang pawis sa kanyang no dahil kung may gagawin siyang mali, sasabok ang bomba. Ngunit natapos ngang salarin ang lahat at dahan-dahan siyang tumayo at lumabas sa pintuan. Ngunit bago siya makasakay sa kanyang kotse at umalis, nakita niya ang isa sa mga batang babae sa kapitbahayan na naglalaro sa bakuran sa tabi. At tiningnan siyang bata at kumaway at nagsabing, "Hello," at ang salarin, na pakiramdam ay kabilang siya doon at walang makakaalala sa kanya, ay kumaway pabalik. Bueno. Naalala ng maliit na batang babae ang interaksyong iyon at sasabihin niya kay Detective Sandoval kung sino ang nakita niyang umalis sa bahay ni Carmela. Ito ay walang iba kundi ang dating nobyo ni Carmela at amangang kanyang anak na lalaki, si Daniel Flores. Galit na galit si Daniel na hiniwalayan siya ni Carmela at ngayon ay nakikipag-date kay Jose. Narinig din niya mula kay Corazon na malapit pa rin sa kanya na pinag-usapan ni Jose ang pag-ampon sa kanyang sariling anak at ito ang nagpagalit sa kanya. Hindi niya matanggap ang ideya na maaring lumaki ang kanyang sariling anak na tumatawag sa ibang lalaki na tatay. Kaya't ginamit niya ang kanyang makasanayan sa elektronika at mga kasangkapan na nakuha niya mula sa kanyang libangan sa pagbuo ng modelong eroplano upang bumuo ng isang pipe bomb. At sa huli, nahuli si Daniel dahil sa kanyang pakiramdam na may karapatan siyang pumasok sa bahay ni Carmela anumang oras na gusto niya dahil ginagawa niya iyon sa lahat ng oras sa kabila ng pagsasabi ni Carmela na huwag. Naging pamilyar siyang mukha sa kapitbahayan at kaya't naaalala siyang maliit na batang babae. Matapos ang ilang buwan ng forensic work na lalong nag-ugnay kay Daniel sa bomba, sa wakas ay inaresto siya at napatunayang nakasala sa first-degree murder at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ngunit 14 na taon lamang ang kanyang pagsisilbihan dahil noong 2010 habang nasa loop pa rin ngang bilibit, namatay si Daniel dahil sa isang biglang karamdaman.